Hi everyone! Nandito ho kami sa Macau together with my friends. Yeah. Of course, the #1 celebrity psychic in the Philippines. Together with my beautiful friend, the Miss Macau, si G ba to? Hi, I'm back. And the bookmaker ba? Or the author of the books, ano ba yan? Tapat. Tampayanan nyo, nasa National Bookstore na nga ba? Oo. So, sumisikat na ho at nasa Germany na yung mga gawa niya. Nakikilala na. And this is Abet Banico. Yes, we're here in Macau. So ay wait lang nga, bago tayo mag-start ng topic natin today. Gusto ko lang mag-thank you kay Ate Rose. Yes. Yes. Thank you Ate Rose for sa your inyong kindness. Yes, thank you so much. May babalita ka, Yes, di ba parang today lang kakapasok lang ng news na nag-earthquake sa Baguio and La Union. Parang nasa 4.7 magnitude ba? 4.8 to 4.9 4.9. ganyan. Close to 5. So ano masasabi mo dun, sister, sa nangyaring bagyo ngayon sa Bagyo o Lindol, sa Baguio at La Union? Actually, di ba, na-predicted ko na yun, Visayas area, Cebu, Samar. Balikan niyo yung yung mga previous vlog ni Jovi, sinabi na po niya yan. Oo. So ngayon na nangyayari na. So ibig sabihin na papunta na to, papalapit na ho tayo, going to ano na yan, Metro Manila. So, nakakatakot. Ang sa akin lang yung preparation, di ba? We need to prepare kahit wala pa naman. Pero dasal ko pa rin na huwag mangyari. No? Talking about Metro Manila, Jovi, if this thing happens, malalaba? Or hindi pa naman sa Manila, like ano ba sa tingin mo? Gano'ng kalakas ang pwede mangyari sa Manila? Kasi ang fault talaga nasa Marikina, di ba? Yun ang sinasabi nila eh. From Angat to Calamba. Angat to Calamba, crossing. So talaga tatamaan talaga ang Metro Manila. And PhilBox, and even scientific community, sinasabi nila na mas matindi ang impact sa Metro Manila because of maraming building. Pero sabi ko nga sana, huwag na lang mangyari. Mapigilan. Pero nangyayari. Kaya although maganda yung wish na or prayer na wag mangyari, pero kung mangyayari, balik tayo sa tanong, kung mangyayari, is it devastating? Is it minor? Or hindi pa talaga yun yung big one? Yeah. Well, yung lindol na nararamdaman ko, hindi pa siya ganong matatawag na big one. Pero may kalakasan pa rin at medyo gabi. Kailangan mag-ingat pa rin talaga. Pwedeng natutulog ang tao, basta gabi. Yun yung nakakatakot pag gabi na yung tulog. Meron kasing basyo, sabi niya, ay, mali kasi madaling araw. Sabi ko, di ba, madilim mangyayari. What is gabi? Ang madaling araw na yun, hindi naman maliwanag naman. Gabi pa rin naman yun. Sa Cebu, hating gabi. Oo. So, sabi ko, medyo natutulog pa ang mga tao. Eh, nung nangyari sa Cebu, medyo natutulog ang mga tao, di ba? Kaya minsan, welcome basher pa rin ako. So, pero yung basher, imbis na sana maggaganon, tulungan nyo na lang ho kaming magdasal. Yeah. Yung collective prayer ho, madali ang, mas maganda ang collective prayer. Pero always sa dinadasal ko talaga gabi-gabi na, wag na lang mangyari. Kasi yung ang tawag dito, yung casualties ang pinakamatindi, di ba? Okay lang sana kung marami pa rin pera ang Pilipinas. Eh, lalo na ngayon, ninakaw na ho ang pera natin ng mga yan, na hanggang ngayon din natin alam kung mapaparusahan ba yung mga magnanakaw na yan. Yes, speaking of kabataan, Gen Z. Oo. Kilala mo ba si Kiko Borzaga? Congressman Kiko Borzaga ng Dasma. Oo. Naririnig ko. So, siya yung nag-file ng impeachment kayo kay... Nag-file ba siya o speech pa lang? Impeachment? Nag-file na siya. Oo. Parang gusto niya impeach, tama ba? Yes. Okay. May mangyayari ba doon? Anong masasabi mo? Anong nakikita mo doon? Well, may mga sasang-ayon. Alam mo yun, may mga buboto. Pero kasi, mananalo ba yung botohan sa botohan? Kung talagang malakas yung ebidensya at talagang ang lahat kukonsider natin, pwedeng manalo ang botohan talaga. May impeach si President. Malaki yung chance. Malaki ang chance, pero ito yung nakakainis sa bansa natin. Lahat ata ng mga nakaupo, mga presidente na i-impeach. At kilala na ho tayong na corrupt country, nakakahiya. So, nakakalungkot. Diba? Nabanggit natin to na isang araw, yung Korea, yung loan, foreign loan. Ngayon, yung America na din. Tapos yung sa Norway, si Gretchen, yung kamag-anak na hindi pinayagan yung as $300 lang na ipalit. Tapos yung Makati Business Club,
report nila yung stock exchange bumagsak. So, papangit 1.7 ng yata papangit ang economic performance ang imahe ng Pilipinas. So pag ganyan, hihina yung ano natin, economy, yung mga investors na pababawasan. patay tayo. So, nasa gobyerno ba ang sisisihin? I think yes, kasi Siyempre. part ng economic environment tsaka investor confidence ay yung stability ng government, yung integrity ng mga nakaupo, at saka yung financial position ng bansa. Kasi mga nakaupo, ang iniisip lang nila kung paano sila magkukurap. Tingin ba, bakit nagkaganito? Bakit You think nagkaganito yung mga public you think BBM failed the Filipino? Anti-BBM ka? No, hindi naman really, no, anti. Pero syempre, kailangan natin enlighten ang ating mga... Yung failure kasi, yung failure kasi ni BBM, it's up to him siguro kung paano niya susolusyonan ang problema. Pag hindi niya nagkaroon ng solusyon itong problema to, yun, nandun yung failure Paulit-ulit niya. kang nagsasabing ganyan. Pag hindi niya nasolusyonan. Pag hindi niya nasolusyonan niya ba? Kasi kung seryoso talaga siya, bakit nakalabas yung mga taong involved? Yes, yun nga. Tsaka ang Yun yung daming malaking involved, diba? question, ang daming involved. Bakit nakalabas ng bansa? Tsaka parang paikot-ikot na yung Oo. investigation. Is that a serious claim na involved ang president or nagtatanong ka lang? Nagtatanong lang naman ako. Tatanong ko. I mean, yung involved, bakit nakunan daw si Saldi ko nasa Europe ba? Nasa Portugal o Euro? Anong ginagawa ng taong yun kung involved siya sa case? Pero as a celebrity side, number 1 ka. So, POV mo as a sidekick, sister, ano ang nakikita mo? Point of view. Point of view mo. Well, yung nararamdaman ko dito sa situation na ito, may gulo pa ako nakikita talaga. Hindi papayag ang taong bayan ng ganitong magulo. Mas matindi yung susunod na gulo kasi medyo solid. Solid ang impact nito. So, pwedeng next year And then, bago matapos ang taon, meron akong nakikita. Parang ang plano nila, yung mga nag-organize sa September 21, every Friday na, starting October 10, may rally na. Basta magiging magulo, sobrang magiging magulo. Before EDSA DOS, in 2001, weekly yung rally. Until nag-build up. Wait, balik tayo kay kasi gusto ko talaga malaman yung about kay sister, kay Kiko Barsaga. Basa niya kay Kiko Barsaga. Well, talagang ipipilit niya ang... May magagawa ba talaga siya? Kasi may mga kukontra sa kanya. Siyempre. So, maraming kukontra. Sana may magawa Ano talaga. agency pa to? Well, feeling ko naman talaga merong resulta dun sa ginagawa niya. At mukhang maaari siyang magtagumpay doon sa hinaharap niya ngayon. So, ang inaano ko lang sana, pinipilit ko sana, ako ang dasal ko talaga, nawa matapos ni BBM ang termino niya, no? Kasi gusto ko kasi maibalik yung pangalan nila ng maayos. Balik tayo kay Kiko. Nakapaligid. Balik tayo kay Kiko Barsaga. Hindi ba siya kakasuhan ng Congress ng mga kasamahan niya? Hindi ba siya ipakukulong? So nakikita mo, ha? Kasi sabi niya, hindi siya takot makulong. Actually, merong nagkakaso, no? Pero hindi ko naman nakikitang makukulong. Okay. So nakikita mo magtatagal si Kiko Barsaga sa politics? Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy naman. siya. Bata pa naman siya. Bata pa. Tsaka dami niyang supporters. Kasi nga Gen Z. Gen Z kasi ngayon ang maingay. So sa tingin mo ba, sister, ang Gen Z na yung gagawa ng para mabago na yung gulo ngayon sa government sa Pilipinas? Malaking tulong ba magagawa ni Kiko Barsaga? Ang Gen Z, oo. Well, kung ang itong mga Gen Z na itong mga kabataan talaga, meron yung goal na tinatawag, why not? Oo, bari magtagumpay sila doon sa goal nila. And I hope Gen Z talaga maging makatwiran sa tama na hindi makakasira pa rin sa ating Sana magmano tayo ni Kiko Barsaga. Hi, Congressman Barsaga. Pwede natin siya i-guess, si Riza. Kay Riza Ontiveros na tayo. Ay, wala akong alam. Bakit anong balita kayo? Hindi. Na din kasi, di ba, may sinabi na may insertions din si Riza Ontiveros. Hindi ko lang alam yung exact amount kung magkano. Pero, kasama siya sa mga nag-insert. May insertion. Ano masasabi? Dinidinay niya? Wala raw. Of course, hindi dinay naman lahat ng Lahat naman. From ba si Riza? Ayaw ko sumagot doon. Diretso. Siyempre, di ba? So, anyway, may nagawa bang mali din si Riza? Not necessarily corrupt.
Kasi ang impression, she is clean, straight, yes. and at the same time, Sa talaga, government kasi ngayon maraming Mabasa siya. siguro nagkaroon siya ng temptation also, malay mo. Di lang natin, bakit may lumabas? Oo. Kung wala bang, bakit may Walang- nakiklaim na meron, di ba? So, isabihin yung lumabas na yon, merong ano yon, evidence. Kasi may nagsabi na meron eh. Eh, ito nga ang mahirap, sister. May mga evidence na baka dinidinay pa din. Ganun ang laro ng gobyerno, moro-moro. So, dapat, Kahit alam na ang katotohanan. Ibig ba sabihin, hindi na tayo dapat magtiwala sa gobyerno natin? Kayo, Bakit kayo? di ba? Nasa sa inyo naman yan kung magtitiwala pa kayo o hindi, di ba? Nasa galaw rin naman ng taong bayan yan. So, we are not sure about Risa kung maaaring may mali, but not necessarily nag-corrupt siya. Yes. Okay. Pero si Risa pa rin naman, di ba, at least lumalaban pa rin siya, di ba? Hindi pa rin naman siya yung, I guess neutral siya. Okay, kay Tulfo, I think kasi siya yung magiging chair ng Blue Ribbon. Siya yung papalit Erwin kay... Tulfo. Oo, Erwin siya yung papalit kay Lacson. Can Erwin Tulfo Yes, perform as a chair of Blue Ribbon Committee? Sa Ha? Kumpara kay Lacson. ng ating Kasi Lewin si Lacson Stein. naging parang very straight, very serious, kaya lang nagka-problema. With this Tulfo's term, sa Blue Ribbon sa Senate, na mag-iimbestigas doon sa kaso. Pero Hindi maayos nararamdaman ko dito sa larong ito, laro na lang talagang tawag ko dito, laro. actually, Laro. no? Oo, parang laro na. Laro na Sa bibig, ang para libre yan. ramdam ko ng laro ng gobyerno, no. Nararamdaman ko laro na lang ito. Nagbago uli ng ano, 'di ba, ng committee. Oo, no? Paiba-iba. Bakit nagbabago? 'Di ba, gulo-gulo nila. Natatakin Ngayon, na lang to. yun nga sabi ko sa inyo, moro-moro eh. Yun yung nakakainis eh. Parang ano 'yan, pinatatagal yun ng pinatatagal. Habang tumatagal, bumibili na ng property sa ibang bansa para tapos ang mga pera nila dinideposit na sa ibang bansa, no? Joby, Tapos yung sinasabi mo kay Dulfo, Matinding accusation yan, Joby, ha? hindi, bali-balita lang yan. Hindi mo nanggaling sa akin yan. Yan yung mga chismis-chismis. Serious accusation. Buti na nag-iisip ako. Parang Naloko, di ba? Sabihin sana ako, napaisip tuloy ako bigla. Ako yun ang bali-balita, pero hindi ako sigurado. Balita lang No? naman. Ay, Yun ang mga is naririnig watching. natin. Pero yun yung mga bali-balita, iko-confirm lang namin Wait, kung lang ito totoo ba. babalikan ko. Dati may sinabi ka, sis, na babae ang parang may babaeng lalabas na siyang makakapagpababa kay BBM. YouTube ba tayo? No, oo, tama. Ang babae, sino ba ang successor? Or di ba, sino ba Parang ang... sabi before, natatandaan ko ha, itong babaeng to, may gagawin to para mapababa si BBM. Ito yon. Ang ibig ko sabihin ganito yon. Oo. Magkakaroon ng isang problema na kagagawan babae. So hindi tayo, di ba sabi ko, hindi ako sigurado kung ano ang gagawin ng maaring nagkaroon ng problema sa Kukulong babae siya yon. dahil si Babae ang naglabas sa kanya ng mga problema. O baka naman ang dahilan dahil babae nga na Sino sa maaring- tingin mo? Sino yun? Hindi ako sigurado. Hindi ko maano, pero magiging reason kasi babae. Hindi, ito nabasa ko lang kasi may ako magbasa din sa mga news ngayon, sa mga comments. Mga fake news, mga joke. Parang sinasabi, hindi kasi pwedeng si Amy daw, Amy Marcos. Marami, Kasi parang ibang twist, no? Yes, oo, ibang twist. Kasi Pero parang sinasabi marami nila rin naman. ngayon, Oo. na baka mamaya si Amy na mismo ang magano sa Kapatid. kapatid. Oo. Parang ganun. Nabasa lang namin sa ano. Pwede rin naman si ang ating First Lady. Si First Lady. Pwede siya pwede rin naman si ating ating President. Sarah. O baka Or meron si GMA. pwedeng si GMA. Oo, kasi nasa So hindi power. tayo sigurado kung sino basta mayroong babae na lalabas o susulpot na magiging dahilan ng kanyang pagbaba. Ano to? Nasa circulation na ba to? O baka naman hindi pa natin kilala ang babae ito? Palagay ko na sa sirkulasyon na lang, tumatahimik na lang. Siguro baka meron, kunyari, hindi naman kunyari. May position ba Baka sa meron lumabas na scandal. Yung scandal na yon. Siya maglalabas o pwedeng O siyang nasa scandal. Nasa scandal. Wow. Pwedeng ganoon, di ba? Wow. So, di ba ang daming naguhula kahit pa iba-ibang bansa, sabi nila hindi raw matatapos ng ating presidente ang kanyang termino. Pero paulit-ulit kong nadasal, naway matapos niya, nawa. So, matutuwa ang taong bayan kung talagang magkakaroon ng solusyon dito sa mga taong na involved sa corruption kung talagang yan ay makukulong lahat. Dudahan yun. Parang dudahan yun. Parang dudahan Dudahan kayo. yun kung lahat makukulong. Kasi ilang buwan na tumatakbo. Di ba? Parang paikot-ikot na lang. Paikot-ikot na lang. Okay, speaking of parang lalo na ngayon, inappoint na si Boying Remulla
as ombudsman. Okay. Seremonya. Yeah, Yes. ano naman ako kinam kay Ang, Boy ang, ang, Remulla ang bilang basa, ombudsman. ang basa ng mga analyst, talagang hahabulin ni Boy as ombudsman Sarah. lahat ng may kaso ng kabilang government. Hindi papalakpak ako kung totoo. Sana. Tapos yung So, lahat ng mga... si Tulfo na ba yung So, nakaupo? paano naman yung mga... Si Tulfo sa Blue Ribbon, sa ombudsman, Naku, ang daming duda ha. May daming duda kay Tulfo ha. Sino bang bumoto? well, it's a majority sa Senate. Sa Senate. Kasi meron kasing kalahati ng mga tao hindi naniniwala. Merong ibang tao na parang natitiwala pa rin kay Tulfo. Sana, no, na ito pagiging posisyon niya ay sana yung investigation talaga, sana maging neutral ba tawag doon? May tanong ito, yan ang palit mo. Joby, may tanong dito. Yung Senate President ba mapapalitan? Pero binanggit ko yung pangalan, di ba, na Soto, na sabi ko, magiging, or Amy Marcos. Tama. Ngayon, kung magkaroon ng palitan, feeling ko babae naman yung... Baka talaga. Pwede kasi, sa mga babae, mga senator, sila Lawrence, si Risa, si Amy, Pia Cayetano, tsaka si Camille. Feeling ko babae yung, kung ipapalit na hindi na lalaki, no, babae ang susunod. Senate President. Yes. Ang pwede siguro Okay, si take note Amy. ha. Take note yan. Pwede si Amy or Baka babae na po either. ang pumalit as Senate President. Either Risa or Amy. Oh, yeah, Amy. Yun lang, yung dalawang. Bakit kasi hindi ikaw na lang paupuin? Tapos na ang problema? Pupunta Iba naman inuupuan niya. Na May 50,000. nakikita ka daw ba for PRRD? Yan. Ay nga pala. I think, May nararamdaman ako yung kay... interim release. May nararamdaman akong release kay PRD, no, sa ating dating former president. Pero ang nararamdaman ko, parang ititira siya sa ibang bansa, aampunin siya ng isang bansa na parang kaibigan niya. Ganito ang ibig ko sabihin. Maaring ma-release si PRD, pero hindi didiretso ng Pilipinas. So may host country. May host country na tatanggap ho sa kanya. Kasi Pero hindi sa akin, Pilipinas, diba? pwede na yun kasi papalakpak Pwede na na ako yan. doon na mapunta siya muna doon. Hindi muna siya makauwi ng Pilipinas, pero at least wala na siya sa... At least house arrest pwede. wala na siya sa sahig. Joke. Sa Sahig. So at least yun, mayroong ganon. No? May aampon kay So, PRD. kailan kaya yun yan? for Well, I hope itong mangyari itong December, or kung hindi man, I hope itong mga first quarter ng susunod na taon. Kumusta health niya? May nararamdaman siya. Kasi may edad na siya, di ba? Hi, Gian from Hong Kong. No? Hello. Hi sa mga viewers. Ayan. So good news yan para sa mga DDS. Si Marlene sa from mga Europe. supporters Hi, Marlene. former president. Ramdam ko baka Asian country. Okay. We have viewers from Davao, from Baka Europe. Japan nga ang nakikita ko Ay, doon. talaga. Japan. Parang mas maganda ko Punta tayo sa Japan. Pag na, tingin ko parang Japan ang aampon Yan sa na, nasagot kanya. na. Asian country, Japan. So, ayun, nasagot na po. Oh, how about Sara daw? What is your view about Sara Duterte? Sara is ready na for the running for the next president at 2028 kung sakali matapos ni President Marcos ang kanyang termino. But kung magiging successor siya dito sa gulong ito, no, well, talagang paulit-ulit ako, sino ba ang successor? Siyempre, siya ang vice president, siya magiging presidente. What if kung nga, Ikulong si Sara. kasuhan siya. Oo, tama. Mayroong harapin talagang case talaga at pinipilit talagang bigyan talaga siya ng case, di ba? Talagang yan kumbaga sa gobyerno, hindi siya paupuin. Malalagpasan naman yun. Kaya niya namang malampasan. Pero mayroon ako mga nababasa, di ba? Basta may mga part ng mga basa, sabi niya, kung ipapalit rin naman si Sara, isa rin daw kurap yan. Di parang pareho rin naman din. Di wag na lang natin palitan, di ba? Pero kasi ito yung nababasa ko rin na nababalitaan na ito yung administrasyon na sobra atang matindi ata ang mas malala. So, ito yung... Yung inaaway si BBM, BBM ako yun. Yeah, binoto ko. Binoto ko rin naman. Pero Binoto ko siya. I give him the benefit of the doubt. Pero I think baka pwede rin si Sara, no? Pwede rin. Pero why not to, give the, siguro naman sa mga nangyayaring ito, hindi naman gagawin ata ni President, ni Vice President Sara yung magkurap uli, di ba? Okay, tuloy. may tanong si Esther. Si Romualdez, sangkot ba sa corruption?
binabasa lang natin yung tanong. Oo. Okay, Tanong ninyo yan. Si Esther Saki. Sir Saki. Sangkop sa corruption yung tanong ngayon. Well, Well, sa akin, Senate na ho ang naglabas kasi bakit siya pinagbintangan, isa siya involved, Tsaka may pero whole departure. yes, may whole departure. Diba? So, under investigation, kaya di ba sabi nga, nararamdaman ko naman, itong mga lalabas na itong mga taong involved, nararamdaman ko naman may gagawin naman ang presidente na talaga may mapaparusahan. So, you mean kasama dyan sila, Chis Escudero, Jimmy Villanueva. Estrada, Villanueva. Oo. You mean kasama sila talaga? Basta Nasa whole departure sila. Makakasuhan talaga sila. kung lalabas talaga ng tama ang investigasyon na talagang meron silang nagawang mali. Kasi ang nakikita ko, pag may nakita ang presidente na talagang totoong may mali, parurusahan niya talaga. Ang feeling ko na niya pang si Romualdez? ay dapat. Gagawin niya talaga. Kung talagang involved, patunayan niya sa bayan kung talagang may kasalanan si Romualdez, gawan niya ng paraan talaga na talagang makulong. Kakayanin niya. Kung talaga. Kakayanin. Yun ang hindi natin alam kasi kinukumbisi siya ni is Jaime. thicker than water. Kinukumbisi siya ng sister niya na talagang kasuhan niya. I believe, Baka Amy pakinggan yung Marcos, sister niya. di ba? Sa kung pakikinggan niya si Amy, sana silang dalawa magtulungan, di ba? Yung nasa original mong forecast. Di ba? Come 2020. Oo, sinabi ko na yun, Ay, ang magkapatid na ito, magtutulungan together. And I hope naman sana, no? Kasi, lumaki si Amy Marcos at si BBM, si Bongbong, sa panahon ng buhay ang mama nila, ay ang papa niya, alam ko, sobrang close at alaga. At kung paano si Amy nakuha ang talino ng kanyang ama. Di ba? Alagaan nila ang pangalan talaga nila. Pero, Naibalik na nila ang pangalan nila na way ipagpatuloy nila ulit ng maayos. Pero, nasa taong bayan ho pa rin interesting, yan. no? May nagtatanong, ano ang kapalaran ni Boying Rimulya as ombudsman? Si Boyong Rimulya, kung talagang tapat siya doon sa kanyang gawain at hindi naman siya mai-impluwensya ng mga taong, kunyari, di ba, merong tinatawag natin, kakilala natin yan, bakit inaano mo, di ba? Yung connection. I hope maging totoo siya, ilaban niya yung dapat ilaban. So, pero pag natagumpayan niya ito, Ni Boying? papalakpak ako sa kanya. Okay. Kasi Tingin mo, magiging maganda ang takbo ng kanyang pangalan sa politika. Kasi ina-point siya ni Marcos, ni Bongbong. Well, I Boying hope Rimulya, we're talking hindi about siya dapat bias. I hope Boying Rimulya will not be biased. Yun No? ang- I think yun ang challenge sa mga viewers natin. To Oo. make pressure sa ombudsman Yes. na maging neutral. Mahirapan siya, ha? Kasi, At pati ang Blue Ribbon Committee. So, magtulungan ang mga... I believe, kaya inupo siya ni, I believe also na kaya siya inupo ni Bongbong. Baka trusted din ni Bongbong. Alamin mo ang totoo, kung sino may mali, parurusahan ko. May isang analysis na kaya daw si Boying inupo kasi to protect BBM. Isang Yes, point of view yun, isang point of view. Nabasa ko lang, may nagsend Well, lahat- si Prester. Thank you, Lahat Prester. naman ng opinion tama, lahat naman ng point of view tama, wala namang mali dyan. Kasi we have the right to, di ba? That's our freedom, di ba? Opinion. Free to The right to express, express, di ba? the right Part to siya ng opinion. Constitution natin. Kunyari, kung kayo tatanungin ko, sa sitwasyong ito, ano nararamdaman nyo bilang hindi psychic, bilang isang Pilipino? Ako Oo. personally, tingin ko, Ano ang masyado nakikita nang magulo. nyo sa gobyerno? Gusto nyo pa ba o hindi? Ako, Parang majority. hindi na. Ikaw. Honestly. Ako, hindi. Parang wala akong tiwala. Yung gano'n. Wala. Parang kailangan talagang, hindi ko lang alam paano. Kasi ayoko naman yung snap. Gen Z ka na ba? Hindi, no? Millennial. Baby boomers. Gen Z 1950s. ako. Gen Z ka, di ba? So, ang Gen Z kasi Generation zombie. Generation zombie. Ay, iba ang kabataan ngayon, ang yung Gen Ibalik Z. tayo doon. Gusto ko mga Gen Z, Yun na, ha? oo, Kasi ang very mga Gen Z ngayon, very vocal. articulate, very vocal. Ang tatalino ng mga Gen Z ngayon, kahit Matapang. yung mga LGBTQ, matatapang sila. Yun ang gusto ko sa mga Gen Z. Ayop itong mga Gen Z ito mag-unite kayo. Sige, tignan ninyo yung talagang magagawa nyo sa ating bansa. Sana magawa nyo ang pagbabago talaga. No? Yun nga, ako hindi na rin masyado confident sa government kasi nga, lahat sila, no? Ang problema lang, alam mo, GN Joby, hindi rin ako sold dun sa snap election, sa resign all. Nung una, pero
lalong talaga? gugulo. Hindi ka tito Ang nga yun, tanong, di ba? Parang, ang sigaw kasi, kanino ba talaga? lahat ng kurakot, ikulong, di ba? Dapat managot. Sino magpapakulong kung lahat sila kurakot? Yun nga. O, di ba? Yun At ang saka hindi problem. ba, ang daming pinangalan ng congressman. So, nasa na yun? Paano ito isasara, Joby? Sa anong nararamdaman mo? Ano, fair na lang, no? Wala na tayong bias para sa kapakanan lang ng guidance ng lahat, ng mga policy makers, ng mga viewers natin, ng mga mamamayan. Paano ito pagtulong-tulong na maisara ng maayos at tumungo sa mas mabuting landas ang bayan? Actually, wala nga closing Walang dyan closure. So, Grabe ang naman. mangyayari, Parang relationship. ang mangyayari kasi niyan, ang taong bayan magiging vigilante na lang. Ano ibig sabihin ng vigilante? Magiging vigilant na lang. Vigilant sila na Oo. magbabantay. Pero hindi pwedeng bantay lang eh. Kailangan may closure. Kumilos tayo, kumilos kayo. Kumilos tayong lahat. Hindi, ang tanong dito, yung sa closure, Ano lang? yung panawagan ba ni Yung panawagan. Kiko Barsada, Sa may October 12. mapupuntahan ba? Meron naman. Pero maraming pa rin kumukontrol na wag ituloy. May nakikita akong ganoon na may kukontra. Although si Kiko, ipupush niya talaga yan. Ganito, no? In the coming weeks, starting October 10, weekly daw may protest. Papunta sa November 30, mga malalaki ang protest. But October 12, sabi dito may nagbasa ako, no? October 12 may call daw si Kiko Barsada. Ano to, for resignation ba to? Ni BBM? October 12, Oo. yun yung protest. Impeachment, Anti-Marcos protest. Anti-Marcos protest. Oo. Antay? Oo. Yun yung okay. protest. Sa October 12, yun yung Marcos Anong source protest. nito? Anong source? Kay Kiko Kay Kiko Barsada. Barsada. Mismo. So, Sa October 12. Ano mangyayari, sister? kumusta ang health ng president? Actually, medyo magulo. Ang Kumusta ang health, health niya? may health issue siya actually. May nararamdaman. Although, pilit pa rin niyang kumikilos at tinatry niya talagang magtrabaho. Actually, masipag naman ang presidente, no? Nga lang, ang problema kasi nasa paligid din talaga. Ang hirap din kasi, alam mo, niyayanig ang government ng skandalo, pero niyayanig din tayo ng mga earthquakes, no? Sabay-sabay. At sa pagyanig ng earthquake, pagdating ng mga bagyo, binubulaga tayo ng mga, parang nilalabas yung corruption dun sa mga infrastructure na walang mga bakal. Parang natural calamity na yung naglalabas ng parang ng mga ine-expose mismo ng natural calamity. Sige, pag-usapan niyo muna yan habang ako yung magsi-CR muna. Ha? Pinag-uusapan namin ni G yung closure. Hindi pa pwedeng ganito, Joby, na paulit-ulit tayo na may skandalo, mga politiko, ikukulong pa, kakawalan, mai-involve sa skandalo, ihahalal, no? Parang tayo naglolokohan bilang bayan. Actually, nabasa ko si Dina Bonavi nag-a-appeal sa mga kabataan na maawa kayo sa future nyo kasi the next few years, yung generation daw nila Dina Bonavi mamawala na. Correct. Tama naman si Dina Bonavi. Magiging magulang yung mga Gen Z, no? At mga anak nila, papayag ba sila na ganito na lang ang bansa natin? Kasi, ang... Kailangan ng closure. Hindi to pwedeng parang relationship. correct. Na walang closure, na ghosting lang. Correct. O di, yun nga sinasabi ko, taong bayan na ang magusga. Gusto nyo pa ba ang nangyayari? Or ayaw nyo Ano na? naman dapat gawin ng taong bayan? Ako ayoko naman no? I am not for violence. Oo, we're not for We have violence. seen it during the Marcos years. Ang inaano ko is, What if yun nga ang maging solusyon para na matapos to? wala tayong magagawa. Diba? What if yun nga ang maging If it's dictated by the future, Kung magkakaisa tayo, kung magkakaisa mga Pilipino, no? nagkaisa na kaso nga hindi solid hindi solid at saka matigas yung mga Oo. mga Kasi nagiging two parties kasi ang nangyayari, di ba? May mga maka-BBM, may Sara. maka-Sara, May third force, saka may Yung third ayaw force sa- pa. pink. May pink din, May di pink ba? pa. Diba? So parang wala talagang magiging So dapat nasa Dapat solid yung protest. Yung Correct. Iisa lang ang Oo. Oo. Kung ano man patunguhan ng protest, dapat magkaisa para magising nga ang presidente, baguhin niya, magkaroon ng renewal. The best is renewal. Isauli nila lahat ng nagnakaw, isauli nila para makabawi tayo. Hindi masusoli yun kung nabili na nila yung Hindi property. pwede. Sino ba talaga? Hindi Sino pwede. tao magbabalik ng pera? Correct. Hindi kung renewal nga eh. Hindi kung
God speak on themselves, di ba? If gusto niyang, Pero- O ganito yon, ganito yon. Kunyari, kung ang ninakaw ng 10 billion, ay babalik lang ng 1 billion. Hindi pwede. hindi naman talaga lahat ibabalik. Correct. Mga ano na lang yon, As a yung psychic. pakitang tao na lang. Okay. Joke Sa na sa psychic joke na. Sige, sabihin natin, may magbabalik, pakitang tao. Saan tayo papunta? Didiretsuhin ko na. Sociologist ako. Magkakaroon ba tayo ng revolusyon sa Pilipinas? Oo, meron. Si Paloma, astrologer ko ito, natatanda ako noong 1995, lumabas siya sa Dong Puno Show. Tagal na yon. Sabi ni Paloma, as astrologer, research niya, Paloma, ang yabang natin, meron tayong people power, peaceful revolution. Isang araw, sabi niya, magkakaroon tayo ng totoong revolusyon. Sabi yun ni Paloma. Wala na rin si Paloma, patay na rin yung astrologer na yun. What do you think about it? Yeah, kilala ko siya. Siya yung laging nakaturintas. Oo, kasi legit astrologer talaga yun. Sana, ako ang appeal ko kay President Bongbong Marcos. You have been with your father, you have seen martial law, you have seen EDSA, na-exile kayo. Sana, magising ka, magbago ang pananaw mo sa pagbubutyerno at wala kang santo at magkaroon ng renewal. Pangunahan mo bilang Pangulo. Dahil kung hindi ko alam saan tayo patungo. Tsaka diba sabi nga nila, So, snap election? ang hirap ka ng snap election, parang ako, Walang parurusahan sa snap election. See? Walang parurusahan. so ano ba talaga? Kahit ba ang gulo, ano ba? Ano bang gagawin? Hindi, tama naman. Kukunin ko yung sinabi ni Dina Bonnevie. Kayong mga kabataan ngayon, ang hahawak ngayon ng future na magiging anak ninyo. Di ba? Tama naman yun eh. Kung ngayon sana, tama yung magkaroon sana ng closure. Kasi kung walang closure yan, wala rin mangyayari sa future ng mga susunod na kabataan. Magiging kawawa. Kurap na ng kurap, ang mga yumayaman sa kurap, yung mga taong yon. Habang ang mga taong na nasa baba, lalo lang naghihirap. Di ba? Tapos may tanong ako, sister, kasi may hinuling vlogger na anti-Marcos na pinahuli ni BBM. Oo. From Davao yata. From Davao ba yun? Mm-mm. Anong masasabi mo doon? Kasi parang may nabasa akong comment na parang Mali naman daw yun. oo, parang nangyayari, parang silent martial law na yung nangyayari. Parang pinapatahimik na yung... Yun ang pakiramdam nila, baka magkaroon ng martial law daw. Pero kasi siguro baka naman yung ginawa ng vlogger below the belt na masyado. Oo. Di Ano ba? nakalagay yata is headshot? Parang death threat naman. Oo, masyado na ata niyang inaano na nagiging sobrang baka bias na talaga. Sobra, baka talaga anti ano siya, BBM, Kasi, di ba? let us clear na ayaw natin ng gulo sa Pilipinas. Gusto natin renewal, no? Na pangunahan ng Pangulo. Pero yun nga, as a psychic jockey, ano ang nakikita natin sa last quarter hanggang sa first quarter ng taon? Magulo yung... Fearless forecast. May nakita ko talaga magulo. Pero paulit-ulit ko nga binabago yung gulo na yon ng problema ng ating BBM na magawa niya ng paraan na magkaroon ng pagbabago upang magpatuloy sa termino niya. Actually, mabait naman ang ating presidente. Alam ko naman talaga masipag, may ginagawa. Yun nga lang talaga, hindi lang siguro, hindi ko alam kung hindi lang napansin. O, Parang may sakit siya kasi yung itsura niya. meron Wala naman. yung Kasi nasa edad niya na eh. Oo. Nasa edad na rin naman ang presidente, di ba? Makakapekto ba yung kalusugan niya? Merong Maaari nakikita, siya meron naman na maaring, may nakikita ako sa kanyang hospital na maaring magkaroon talaga. Diretso. Can Sara become a good president? I guess kasi yung nangyayari ngayon, hindi naman niya uulitin yun. Tanga siya pag inulit niya. Siyempre, wala akong magagawa. Meron tinatawag tayong Magkaganti. yung ganti-gantihan system. Pero ang nakikita ko naman kay Sara, ibabangon niya muna ang pangalan, ibabangon niya ang Pilipinas. Di ba? Hindi naman ganun talaga na, kasi ang bintang nila baka another corruption, another corrupt. No, lahat naman ng inupo natin dyan, hindi pwedeng hindi naman... Oo. Hindi naman pwedeng walang nakuha, ibig sabihin, hindi nakinabang. Maaring lahat ng nakaupo, pwedeng kumita. Okay. Diba? Siguro, Ganito na lang. Bawat pinuupo natin dito sa gusto natin, kunyari, naging successful si Sara, supportahan muna natin kung ano yung mga plano niya.
kung may pagbabago pa talaga. Kasi sa atin, bawat upo, pag may ginawa, palit. Sige, ingay, palit. Wala na tayong direksyon. Ano pa ba ang direksyon ng Pilipinas kung ganun ng ganun pa ulit-ulit tayo nagiging people power, people power, people power. So, paano aangat ang Pilipinas? Yeah, consider natin. Kasi paano hindi aangat? Puro kurap. Ngayon nga, mas matindi daw. Diba? So, yung uupo, natatakot na sila kung sino yung uupo, baka ganun din, ulitin din naman. Ulit-ulit na yung cycle ng palit. Pantay silang plaka. Oo, pero alam ko si Sarah, I hope kung marinig man tayo ni Sarah, no? Alam ko, babaguhin niya, aayusin niya sa pangalan ng kanyang ama. No? Okay. So doon muna tayo, bitinin muna natin mga viewers. Sana naman mag-subscribe ko kayo sa YouTube channel namin. Please subscribe, like, subscribe. kahit na hindi na like, di ba? Subscribe the Jovi Vargas TV sa YouTube ho. Alam mo, Kasi ang dami na naman magkukuha nitong mga ano mo. gusto ko sana maabot ko yung 100 subscribers sa YouTube so we can have my plate Ilan na, na ba? no? Ilan na ba? Kasi actually tamad ho ako mag-YouTube, ano? Kaya hindi ko ma-reach. Kasi 2 years na ho kami. Pero konti na lang, di ba? Konti na lang. Mas mataas pa ho yung subscriber ko dito sa page, no? So, naka 125,000 na ho ako. Gusto ko sana maranasan. Sana pagbigyan nyo naman ako, no? And then, kung mapagbibigyan nyo ako makakuha ng YouTube plate, kasi magsisipag na ako mag-predict. Ano ba una? Silver? Tapad ka pa. Ano ba? Silver. Gold? Or Silver. Pag nangyari yun, Or that may celebration? malaking celebration, pupunta na tayo na... Patawag tayo ng party. Hindi. Ito tayo ng bansa. Ano bang bansa? So, tulungan niyo po kami ma-reach yung 100K followers sa YouTube. Oo nga pala, yung full reading ho namin nasa YouTube ho. No? Oo. Saka abangan nyo ho, meron pa ho kaming gagawin na isang kakaibang content. Tama. Nakakaiba sa lahat. Okay, putulin na natin. No? Pasalamat tayo sa mga viewers. Salamat sa Thank you inyo. so much po. Hanggang sa Umabot muli. tayo ng ilang viewers, parang 5,000. Watch out for my prediction 10,000 end of this year for the year 2026. Thank you, Ate Ro, so much. Thank you. Yeah. Bye.